naman daw violations na kinumit si Torre. It's just that it just so happened na desisyon, personal choice ng Pangulo na palitan at tanggalin na itong si Torre. Pero syempre hindi natin tinanggap ang sagot lang na yon. Dapat mas malinaw, mas extensive at mas clarified. Para sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang kontrobersyal at nakayayanig na pagtanggal kay Torre bilang hepe ng Philippine National Police nitong umaga lang. So August 26, Tuesday, ay kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na pinalitan at tinanggal na nga si Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Si Torre po ang kasalukuyan na PNP chief at kaka-appoint ng sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong May at wala pa siyang 3 buwan sa kanyang posisyon nang mapalitan siya at tanggalin siya dito sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, ang pumalit kay Torre ay si Jose Melencio Nartates Jr., ang TDCA or ang Deputy Chief for Administration niya originally at ngayon ay officially na nga kaninang umaga rin ay nanumpa na itong si Nartates bilang ikalima na PNP Chief ni Marcos. Ngayon siguro ang tanong nyo dito ay kung anong nangyari, di ba? Kasi itong si Torre, for the eyes of many people, he's very capable, he's very reliable in terms of delivering dun sa mga utos ng Pangulo. He is the general after all behind dito sa pagkakaaresto kay alleged trafficker kay Buloy noong September 2024. At syempre, si Torre din ang hepe ng CIDG ng pangunahan ni Torre ang pag-aaresto at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ang tanong talaga ng marami, anong nangyari? Kung popular ang isang PNP chief katulad ni Torre, ay bakit naman siya tatanggalin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Before officially kinonfirm ni Remulla, ang sabi ni Remulla kanina, tinanay natin kausapin yung mga sources natin from the Philippine National Police, from other offices to confirm. Ang kinonfirm lang nga nila itong pagtanggal kay Torre. Pero yung dahilan, si Remulla ang nagsabi. Kanina sa press conference ni Remulla, sinabi niya na maraming reasons itong presidente. It's a personal decision, sabi ni Remulla, at hindi niya masyadong sinagot, hindi niya dineclare or hindi niya dinivulge yung mas maraming details sa kung bakit niya tinanggal itong si Torre. Pero ang sabi niya ay wala naman daw violations na kinumit si Torre. It's just that it just so happened na desisyon, personal choice ng Pangulo na palitan at tanggalin na itong si Torre. Pero syempre hindi natin tinanggap ang sagot lang na yon. Dapat mas malinaw, mas extensive at mas clarified yung mga points dito sa dahilan sa pagpapatanggal kay Torre. At later on, sinabi naman, kinonfirm naman ni Remulla na it has something to do with not insubordination, hindi niya ginamit yung salitang insubordination, but it has something to do with the NAPOLCOM order. So, backtrack lang po tayo ng konti. Hindi po ito biglaang nangyari sa totoo lang. Kung tinututukan niyo po ang balita tungkol sa misunderstanding between PNP at NAPOLCOM, alam naman natin na may issue sa PNP at sa NAPOLCOM. Pero ang kagulat-gulat dito ay dito pala hahantong yon sa pagtatanggal kay Torre. Ang nangyari po kasi ay itong si Torre ay nag-appoint siya ng maraming police generals at mga colonels doon sa kanyang command at doon sa ibang mga posisyon sa loob ng Philippine National Police. Kabilang dyan sa mga pinalitan niya na nakaupo noon na number 2 man na si Nartates. Number 2 niya po si Nartates noon, Deputy Chief for Administration. Pero inilipat niya po si Nartates patungo sa Western Mindanao at marami pang iba. Ngayon, ang nangyari after ng order ni Torre, etong NAPOLCOM ay pumasok sa picture at ang sinabi ni NAPOLCOM, hindi tama yung ginawa ni Torre kaya naglabas ng memorandum ang National Police Commission na under the Constitution ay may administrative control over the Philippine National Police na i-overturn nila itong appointments na ginawa ni Torre at sila ay mag-a-appoint ng panibago. Gagawa sila ng mga panibagong appointments concerning itong select police generals at colonels at isa nga po doon si Nartates. So ang nangyari kay Nartates from number 2, ginawang Western Mindanao Command ni Torre under the NAPOLCOM order from Western Mindanao, binalik ng NAPOLCOM papuntang number 2 etong si Nartates. At hindi lang po doon nagtatapos yun. Nalaman din po ng Rappler na merong NAPOLCOM memorandum po na pinapaalalahan at sinasabi sa PNP na lahat po dapat ng mga appointments ng Philippine National Police na gagawin, kahit pa po mula Police Colonel hanggang Police General, ay dapat dadaan daw po sa review ng National Police Commission. Kung hindi daw ito dadaan sa review, magiging invalid daw po ang order na ito. At ito po yung isa sa mga pinagsimula ng misunderstanding. At kanina, balik po tayo sa kasalukuyang pangyayari, kinumpirma ni Remulla na isa lang daw ito sa mga reasons ng pagtatanggal kay Torre. Wala siyang binayolate na kahit ano, wala siyang binayolate na rules o law, sabi ni Remulla,
Pero among the reasons ay ito nga pong shuffle na ginawa ni Torre na binaliktad ng Philippine National Police. After kasi na binaliktad ng National Police Commission. After kasi baliktarin ng National Police Commission ay nagmatigas pa itong si Torre at hindi niya direktang sinunod itong order ng NAPOLCOM. At ito na nga po ang nangyari. Pagdating dito, August 26 ay pinalitan na si Torre. Yun po ang isa sa mga dahilang tinuturo ni DILG Secretary Remulla na siya ring umuupo bilang chairperson po ng National Police Commission. Ngayon, isang problema dito na kine-create o isa pa reasons rather doon sa isa sa mga pagtatanggal kay Torre, sinasabi ni DILG Secretary Remulla na meron daw tinitingnan ng Pangulo na possible na position para dito kay Torre. Hindi niya tinanong ng mga miyembro ng media, ng mga reporters kung ano ba ang posisyon na ibibigay kay Torre. Ang sabi ni Remulla ay hindi pa daw nila pwedeng sabihin yon dahil presidente daw ang dapat mag-anunsyo niyan. Pero sabi ni Remulla ay kilala daw at maging useful daw para sa government ang anti-corruption skills nitong si Torre. Especially daw na marami daw tayo at ongoing ang investigasyon ng government dito sa mga anomalous flood control projects ng ating pamahalaan. Alam nyo, before i-confirm yun at before sabihin yun ni Remulla, nakakuha tayo ibang mga unverified information. May mga rumblings, may mga information na kumakalat na possibly nga daw, baka daw i-offer itong DPWH kay Torre. Pero wala naman at hindi naman yan kinumpirma ni Remulla. But ang sabi niya ay magiging useful nga daw ang skills ni Torre kung sakali man na tatanggapin niya yung posisyon na ino-offer sa kanya at i-offer sa kanya ng Pangulo. So far, may vacancy din tayo sa National Bureau of Investigation upon the resignation of Director Jimmy Santiago. So those are the two reasons kung bakit, at least on record reasons, bakit tinanggal si Torre. Pero alam nyo, isa rin sa mga underlying issue na dapat natin pag-usapan at i-highlight dito ay kung babalikan natin nung May na namimili ng PNP chief itong si President Marcos, ay maraming contenders. Nandyan si General Ocubo, nandyan si General Aberin, nandyan si General Nartates, at syempre, nandyan si Nicolas Torre III. Pero kumpara mo doon sa ibang mga kandidato, ito pong si Torre ay medyo outsider kasi hindi siya PM mayor at siya po ay nag-rise from the ranks. Ganun din naman po yung ibang mga kasama niya. Pero by selection po, nakakuha tayo, we can say in confidence na ang bata talaga o ang gusto talagang at the time ni DILG Secretary Remulla ay si Nartates. So isa yan sa mga reason. Another one is, IME factor could also came into play, could have went into play rather, kasi itong si Senator Amy Marcos, na kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay meron siyang animosity towards Torre dahil itong si Amy ang nanguna sa investigation sa doon sa arrest ni Pangulong Duterte at pagpapalipad sa Hague, at yung operasyon na yon, si Torre nga po ang nag-lead doon. Besides, meron time din po na nag-serve itong si PNP Chief Nartates as Ilocos Norte Police Chief, at noong mga time na yon ay Governor po si Senator Amy Marcos, or connected siya doon sa Ilocos Province. Kaya merong mga connection na nagtatay between Senator Marcos and Nartates. Ngayon, isa sa mga problema na create ng pagtatanggal kay Torre ay hindi pa kasi magre-retire si Torre. 2027 pa siya magre-retire pag nag-birthday siya, na-reach niya yung mandatory age of 56. So ang problema, under the rules kasi, isa lang po ang pwedeng 4-star rank. Ibig sabihin, ito pong si General Nartates, kahit po ay PNP chief na siya, for the meantime ay Lieutenant General po ang kanyang posisyon, dahil kung mananatili pa rin sa posisyon itong si General Torre. Kaya isa po ito sa mga problema na create nitong pagtatanggal kay Torre. Tinanong natin yan kanina kay DILG Secretary Remulla kung paano mangyari dito, kasi kailangan mag-assume ni Nartates ng 4-star rank. Pero hindi naman pwede magkaroon ng forced resignation at retirement itong si Torre from the police service. Kaya anong mangyayari? Isa rin daw yan sa mga i-discuss ng National Police Commission. Pag-uusapan nila kung paano ang gagawin dyan. Pero let it be clear din na kung sakali man nga po natatanggapin ni former PNP Chief Nicolas Torre yung offer for another position at siya po ay mag-retire na from the police service, magiging win-win solution po yon, dahil hindi na po magkakaroon ng problema na i-resolve itong NAPOLCOM dahil yung 4-star rank ay mababakante na at ma-assume na yan ni General Nartates bilang bagong PNP Chief. So, isa rin po yan sa mga problema na create itong pagtatanggal kay Nartates. Isa rin sa mga tinanong natin kanina kung paano nalaman kung alam na ba ni Torre yung mga happenings na ito. Sabi ni Remulla, since yesterday tinatawagan niya si PNP Chief Nicolas Torre III, pero hindi raw sumasagot. Kagabi tinawagan niya daw mga 5 times.
Kanina umaga tinawagan niya rin daw less than 3 times pero hindi pa rin daw sumasagot. So hindi pa nagkakaroon ng pag-uusap between the DILG and the former PNP chief regarding the matter. Hinihintay din natin ang statement at clarification from the end of PNP Chief Nicolas Torre III. Pero kanina pa ulit na sinasabi ni Remulla that the presidential appointees like Torre ay nagsiserve sila doon sa confidence ng Pangulo. Isa rin kanina, nagsalita rin kanina si PNP Chief Nartate, sabi niya okay naman daw sila ni Torre at kahapon niya lang din daw nalaman na magkakaroon ng appointment. In fact, nung tinawagan siya na bumalik dito sa Manila ay hindi clear sa kanya. Sinabihin lang daw siya na kailangan niya daw mag-travel from Western Mindanao. Dahil nga po nasa Western Mindanao siya, doon siya naka-assign. For the meantime ay bumalik lang dito siya kahapon at mga 3 p.m. siya nakatanggap ng tawag from DILG Secretary DILG Secretary John Vic Remulla. Kanina, kinapanayam niya din at mga miyembro ng media, kinausap niya yung media at ang sabi niya, itutuloy niya daw yung 5-minute response na sinimula ni Torre at syempre daw yung mga usual na pagbabago within the Philippine National Police. Pero alam niyo, the question still remains, what would happen to Torre? Isa sa mga scenarios na nakikita natin kung sakali man na hindi niya tatanggapin ang kanyang posisyon ay ang mangyayari po ay magiging floating siya. Siya po ay malilipat sa PIHAW doon sa holding accounting unit ng PNP. Doon po nilalagay yung mga floating members of the Philippine National Police. Pwede din po siyang ilagay sa OCPNP kasi usually po by tradition yung mga retiring na ng mga general ay nililipat doon sa OCPNP on a floating status. Isa rin yan sa mga senaryo na nakikita natin. Pero kung hindi man siya magre-retire, ang senaryo din doon ay for the meantime, for the duration na mananatili itong si Torre sa PNP ay, kung hindi man mariresolve na NAPOLCOM ang problema, ay magsisilbi bilang PNP chief si Nartate, si Jose Melencio Nartate Jr. na may 3-star rank lang hanggat mag-resign o mag-retire sa service itong si Nicolas Torre III.